Breaking news, good news to. Heto na, Marcoleta update. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas TV Files. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas TV Files at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Si Senator Marcoleta po, ngayon pong dyan po sa Sandigan Bayan. Ngayon. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Badong Arateles, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Badong Arateles. Ipagpatuloy natin. Yung araw na ito ay nag-plead ng not guilty, no? Ayun. Sa dalawang kasong isinampa sa kanya. Dapat Okay? naman talaga not So, guilty. sana mapabilis na po yung proseso kasi yung mga kaso naman po ni Senator Marcoleta, sabi nga niya, gawa-gawa lang. Oh, para wala nga namang aminin ni Senator Marcoleta yung kasalanan na hindi naman talaga niya ginawa. Diba? Yung kinakaso sa kanya, plunder, napakalayo naman talaga. lang mapigilan siya, pero hindi po obra na siya po ay manatiling nakakulong samantalang wala Oo. naman pong basehan Yes. yung isinampa sa kanyang mga reklamo. Tama. Unahin na po natin tong deklarasyon ni Senator Marcoleta na not guilty. Ngayon pong araw na ito po, naghain ng not guilty plea si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw, Hulyo 22, July 22, 2026. Kaugnay na kinaharap niyang kasong plunder. Dalawa po yan, yung kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree number 46 o Anti-Gift Giving Law para sa mga pampublikong opisyal. Ito po, nag-ugat po itong kaso na to sa sakdal sa 75 milyong halaga ng campaign donations na di umano ay hindi idineklara sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Senator Marcoleta. Kasama sa mga kinasuhan ng kanyang donor, yung mga nagbigay po nitong 75 million na sina dating Representative Mike Defensor at Joseph Espiritu at Aristotel Biray. Okay, sa kasalukuyan po, nakapiit si dating Senador nakapiit po si Senador Marcoleta dyan po sa may Payatas sa New Quezon City Jail na matatagpuan po sa Payatas. Okay, matatandaan po natin na naaresto po si Senator Marcoleta at siya po ay pansamantalang na hospital arrest dahil po sa kanyang mild pneumonia na karamdaman. Ngayon po ay naroon po. Sinasabi nga nila, yung nararamdaman daw ni Marcoleta ngayon, parang palusot niya lang daw eh. Di ba? Bumabanat nga sila Lacson na, kapag nahuli ka, biglang ang daming sakit na dumadapo sa'yo. Di ba? Ganon? Kapag nahuhuli daw yung isang politiko, nagkakaroon ng sakit. Kasi dati sila Gloria, pag may sakit, kita niya, nagkakaroon ng stiff neck. Parang may sa leeg, tapos mayroong mga naka-wheelchair. Gusto ko naman, titignan naman ni Lacson kung ano edad ni Marcoleta. At saka sa totoo lang, nakaka-stress talaga yung ganyan. Yung tipong wala kang kasalanan, tapos sa'yo ibibintang. Makukulong ka dahil pinaglalaban mo yung tama. Yung mga pinaglalaban nga, mali, hindi nakukulong eh. Diba? Samantalang yung nakikipaglaban sa tama, sila yung nakukulong. Sila yung nagtitiis. Po siya nakakulong sa New Quezon City Jail sa Payatas. Okay. Maliban po dyan, so talakayin po natin, no? Bakit po tayo naniniwala na mabibigyan po ng mapapalaya ito si Marcoleta, Senator Marcoleta? Dahil malinaw naman po yung sinampa po sa kanya na 75 million ay campaign donation. Wala naman pong nagsasabi na ito po ay binigay kay Senator Marcoleta tama yun. para magkaroon po ng
o manghingi po ng pabor, no? Yun po kasi yung definition po ng kaso na Presidential Decree number 46 para Tsaka ang dami-dami namang politiko na binibigyan ng campaign donation eh. Hindi lang naman si Marcoleta eh. 'Di ba? Yung tipong yung mga kaso na meron din sa iba na pwedeng ikaso yung katulad ng kay Marcoleta is yun ang ginagawa nila eh. Kaya nagkakaroon sila ng butas. Halimbawa yan, kinaso kay Marcoleta, mantakin mo, campaign donation. Samantalang yung iba tumatanggap ng campaign donation pero hindi nila pinapakailaman. So nabubutasan sila dun. Kaya iisipin, bakit si Marcoleta? Pinapakulong nyo. Bakit si Marcoleta? Ganyan. Pero samantalang yung iba, hindi. Kaya dito, syempre, mapapasok sa isip namin, wala, pinupolitika lang to. Ang iniisip ko nila, hindi kami namumulitika. Hindi namin pinupolitika si Marcoleta. Diba? Talagang meron siyang kasong plunder. Kung talagang meron siyang kasong plunder, hindi dapat kasuhan nyo rin yung tumatanggap ng campaign donation. Diba? Okay, pagbawal nila yung pagtanggap niyan. Diba? Hindi naman pera ng taong bayan yung kinukuha ni Marcoleta. Ang masama, nasa posisyon si Marcoleta, tapos, kinukuha niya yung pera ng taong bayan. Yun ang mali. Tapos gagamitin niya kung saan-saan. Yun ang mali doon. Kaso nga lang, binigay yun sa kanya nung panahon ng eleksyon. Diyos ko, Mariosip. maiwasan na magbigay ng pabor. Actually, yung nangyari po, hindi po nakahingi Dito ng... kasi, kaya ginawa kay Senator Marcoleta yan, unang-una ayaw nilang makita ang muka ni Senator Marcoleta sa impeachment trial ni BP Sara. Kasi once na nandiyan si Senator Marcoleta, alam natin na magiging takbo ng impeachment trial na yan, lalo silang hihirapin. Alam naman natin si Senator Marcoleta, makikipagbakbakan yan. Doon nga sa Kongreso eh. Si Senator Marcoleta lang ang tangi at kaisa-isang nanindigan kay Sara Duterte at nakipaglaban para kay Sara Duterte. So, paaring ganyan din ang gawin nila kay Senator Marcoleta. Ganyan din ang gawin ni Senator Marcoleta. Kaya ganyan ang ginawa sa kanila. Pangalawa, baka naman natatakot sila kasi pinisita ni BP Sara si Marcoleta doon sa Senado o sa ano, di ba? Di ba may press con si BP Sara? Binisita niya si Marcoleta, baka naman natatakot sila kasi malakas ang ugong-ugong na baka siya maging Vice President ni Sara Duterte. Di ba? Kaya pwede rin ganun. Kaya para sa akin kasi, hindi to plunder. Hindi plunder ang pinag-uusapan dito. Napakalayo talaga ng kasong plunder kay Marcoleta. Kasi wala naman pinapakailaman si Marcoleta na pera ng taong bayan. Di ba? Wala. Ang pabor yung mga nag-donate ng campaign donation kay Marcoleta. No? Kasi, yan na nga, kaso po ang inabot nila. Hindi po sila nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Unlike po, Wala naman tama naman. Yung mga nagbigay ng tulong kay Marcoleta, wala namang posisyon sa gobyerno, wala namang kapalit na hiningi, binigay lang nila yon, tinulong lang nila kay Marcoleta yon. Yung iba nga dyan, tumutulong pero magbibigay ng kapalit. Kailangan may kapalit tutulungan kita pero kailangan ganito. Kailangan pag nanalo ka, kailangan magkaroon ako ng ganito. Kailangan magkaroon ako posisyon, kailangan pakiran mo, kailangan ganun, di ba? Sa kanya naman, wala. isang tao sa isang kandidato na nakatanggap din po ng campaign contribution mula po kay Lagdameo, mula po kay Tio Laurel. Sino pa ba yung isa na malaki rin na nagbigay? Dito po sa kay Mel ng Pagcor. Ano na nga apelyido ng Mel Milyonaryo ng Pagcor? PCSO pala, PCSO. Sila po mga nagbigay din ng malalaking campaign contribution eh. Mas malaki pa po kaysa dito sa pinagsama-samang campaign contribution kay Senator Marcoleta. Si Lagdameo lang, mas malaki pa po yung binigay na campaign contribution ni Lagdameo kay Pangulong Marcos. Ngayon, kung mali po pala yung magbigay ng Mel Robles. Yan, si Mel Robles. Ngayon, kung mali po pala yung pagbibigay ng campaign donation, kasuhan din po si Pangulong Marcos. Kasuhan din po yung mga nagbigay kay Pangulong Marcos. Ang problema, hindi pwede. Kasi kumbaga naka-target lock sila sa mga kasangga ng mga Duterte, kailangan dito lang. Siyempre, pwede ba naman lang hulihin ng nag-uutos din sa kanila?
po ba? Bakit po si Marcoleta lang ang tanging may kaso? Kaya po sinisigaw na ito yung tema ng mga rally ng Iglesia ni Cristo eh. O, hindi pa po tayo check ha. Ako po, wala pa yata opisyal, no? Sino po yung mga iglesia dito? Wala pa bang opisyal yung sinasabi na February 27? Ba, malapit na yan ha. Oh, sana balitaan nyo kami. Pagka isang malaking rally daw po yan. Kaya lang, hindi pa natin pwedeng i-announce. I-announce lang natin pag official na. Malay nyo, ano lang po yan, di ba? Okay, sa makatwid po, kaya po natin tinatawag na selective justice na naman ito. Oh. Katulad po nung kay BP Sara. Na-imagine niyo yung NBI director, ang sinabi niya, confidential po, hindi po namin masasabi kung sino po yung mga yung person of interest, single po dyan sa mga kinausap ni BP Sara na hitman. Oh. Ikalawa. So yan po yung una, yung 75 million na sinasabi po na campaign contribution. Yung sinasabi naman po na kaya may kaso kasi hindi dinaklara sa SOSE at saka sa SALN. Matagal na natin to napaliwanag. Ulitin na rin lang natin, no? Hindi na po kaso yan. Hindi na po krimen, sabi ng COMELEC. Yung hindi po pagdedeklara ng SOSE sa anang campaign contribution sa SOSE ay hindi na po kinukonsider ng COMELEC na criminal offense. Kaya nga po, pinawalang sala na ng COMELEC itong si Senator Marcoleta. Kita mo, di ba? COMELEC na mismo ang nagsasabi. Di ba? Pero ipinilit pa rin nila na may mali si Marcoleta. Di ba? Para kay BP Sara, yung COA, sinasabi ng COA, maayos naman yung confidential fund ni BP Sara. Kay Marcoleta, sinabi ng COMELEC, wala naman ding problema. Okay lang sa kanila. Kasi kung talagang merong maapektuhan yan, yung talagang mag-ano yung COMELEC. Kaso sinabi ng COMELEC, wala, okay lang naman eh. Diba? Hindi na para anuhin eh. Kasi ganyan. Pero bakit pa rin nila pinipilit? Diba? Pinipilit pa rin nila. So ang ibig sabihin nito, alam na natin yan. Kaya nga ulitin ko, sasabihin na naman nila, hindi kami namumulitika. Ayan na nga, may mga nagpapatunay na. Kay BP Sara, COA. Kay Marcoleta, COMELEC. Diba? Saan, ano pa bang pwede nila maging basihan para paniwalaan nila na talagang wala namang kasalanan tong mga taong to. Hindi naman dapat ganito yung kinakaso natin sa kanila. Diba? So, ang ibig sabihin nito, isa lang yan. Gusto nyo talaga silang mawala sa landas nyo. Ganun lang yan. Kasi alam naman natin si Marcoleta, kapag yan nandiyan, blood control project ang talagang binabanatan yan eh. So, syempre, para mabawasan yung mga taong nag-o-open tungkol sa flood control project, ganyan ang mangyayari. Kaya nga pati si Senator Alan ngayon, no? Diba? Bubuksan din nila ng kaso. Kakasuhan din si Senator Alan. Pinagkakaisaan ngayon si Senator Alan. Oh. Lahat kasi ng mga tao na nakikialam sa flood control project na nag-iimbestiga dyan, ganyan ang nangyayari. Hindi na po yan, wala na pong nilalabag na batas kasi may nagbago na po sa batas. So kung wala na po sa batas yung paglabag niya, wala po nilalabag na batas si Senator Marcoleta. Tama. Okay? So dito naman po sa hindi SALN, paano mo yung ilalagay sa SALN? Naubos na nga dyan po sa kampanya. Oo. Tandaan nyo po, ito po ay dinonate para campaign contribution. Para gamitin ni Senator Marcoleta. Kailan ba ng kampanya? Kailan ba yung eleksyon? Mayo. Paano mo ilalagay yan kung ubos na? Samantalang ang SALN po, ginagawa po yan, December. Yung huling pera mo, kung magkano yung pera mo. Oo. Bakit po mapupunta sa SALN yan kung ubos na? Oo. Hindi po yung SALN, hindi po yan talaan ng mga pumasok at lumabas na pera sa'yo. Ang ibig po sabihin ng SALN, magkano ang pera mo, magkano ang asset mo Magkano yung ano mo? sa December 31. Oo. 2025. Mm-hmm. So kung ubos na po yun, nagamit po yung 75 million Labas na yun, wala na yun. sa kampanya. Oh. Ano pong isusulat na SALN dun? Ano po yung isusulat sa SALN? Ubos Wala na nga. Ubos na. Nung Mayo pa Baka lang. iniisip nila, baka may natira pa, laki-laki niyan eh. Baka iniisip nila, kuripot si Marcoleta. Kuripot yan, marami pa natira dyan. Okay. Ikalawa po, yung gift giving, ayan po, malinaw po yan,
na wala pong paglabag si Senator Marcoleta kasi wala naman pong hininging pabor sa kanya yung mga nagbigay ng regalo. Oo, wala. Wala nga pong pabor na Wala naibigay naman si siyang nailagay Marcoleta. sa pwesto Ganito po yan. Kung ang masama po, nagregalo ka out of the blue, wala. Exempted. Ha? Nakalagay po sa batas. Bawal magregalo sa public official, bawal magbigay ng monetary gift. Pero ang exemption po ron, pwera lang kung ito ay campaign contribution. Oh, yun. Oh. Malinaw na, ano? Malinaw po na campaign contribution yun eh. Kasi po, bakit po pinagbabawal po yung pagbibigay ng regalo? Kasi karamihan po ng nagbibigay ng regalo, dahil kultura po natin yung mga Pilipino, di ba? May utang na loob ka. Halimbawa, binigyan ka ng 100 million. May utang na loob ka ron sa tao na yun. Is either, pag presidente ka na, ilalagay mo siya as cabinet official, Sa posisyon. o advisor, o ilalagay mo siya na general manager o presidente ng Philippine Charity Sweepstakes, may bawi yung binigay na campaign Kay contribution Marcoleta, sa iyo. wala. Kaya ka pala binigyan para babawian mo sila ng posisyon sa gobyerno. Yun po ang pinagbabawal. Sino po ba napaboran ni Senator Marcoleta? Wala. Wala na nga nakuha ang Wala pabor naman yung mga nagregalo sa kanya. Wala. Kaso po, kasama niya Wala. ngayon na nakakulong. Oo. Imbes po na pabor ang makuha nila kay Senator Marcoleta, Nasama pa sa kaso po ang kulungan. kanilang kinaharap dahil sa nagbigay sila ng campaign contribution. Okay. Takin mo sila na tumulong, sila pa yung nakulong, no? Hindi naman sila nabigyan ng posisyon, sila pa nakulong. So, sabi po ni Senator Marcoleta, not guilty. Sana makita ng sandigang bayan yung mga katwira na to, no? Dinismiss sana, na yan, isig ako, 75 million, isig sila. dinismiss na ng COMELEC. Hindi siya election Para offense. sa akin, yung sandigang bayan, ako, sana. Hindi siya pwedeng ilagay sa SALN dahil hindi naman siya pera ni Senator Marcoleta noong December. Ubus na po siya, Mayo pa lang dahil Mayo ay eleksyon. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas TV Files. At syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kaya mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.